Naghain ng resignation si National Bureau of Investigation Director Nonatus Rojas. Ayon yan kay Justice Secretary Laila De Lima. May kaugnayan daw ito sa pahayag ni Pangulong Aquino sa isang pahayagan na may ilang hindi mapagkakatiwalaang opisyal at tauhan sa ahensya. Makibalita tayo kay Emil Sumangil. Emil? Magandang hapon, Maki. Labis na ikinagulat mula dito sa mga pangkaraniwang empleyado hanggang sa mga matataas na opisyal na ng National Bureau of Investigation itong naging anunsyo ni Attorney Nonatus Cesar Rojas na nagbitiw bilang direktor ng National Bureau of Investigation. Alas 12:30 ng tanghali, Maki, nang humarap siya sa mga kagawad ng media at walang kaabog-abog na sinabi na siya ay nagbibitiw na bilang NBI Director. Naghain daw siya ng irrevocable resignation at ayon sa impormasyong ating natanggap, ito ay naka-address kay Pangulong Noynoy Aquino at ipinaraan kay DOJ Secretary Laila De Lima. Maki, yung mismong mga personal staff niya, yung kanyang sekretarya, yung kanyang mga aide sa loob mismo ng Office of the Director ay labis na nagulat at wala silang impormasyon o wala silang ideya na magbibitiw ang kanilang amo, ang kanilang boss na si Atty. Rojas bilang NBI Director. Gaya nga ng iyong nabanggit, may kinalaman yung pagbibitiw ni Atty. Rojas bilang Director ng National Bureau of Investigation matapos kang makaladkad ang pangalan ng Bureau sa kontrobersya sa itinuturong pork barrel queen na si Janet Lim Napoles. Sa mga oras na ito, Maki, ay nagpasya itong Office of the Director na isara muna sa mga kagawad ng media yung opisina ni Atty. Rojas. Pero kanina, Maki, pagkatapos nating isang impapawid sa programang Balitang Hali, yung balitang ito, pati na yung interview, yung mixing interview kay Atty. Rojas, ay isa-isa nang pumanik sa 5th floor sa office mismo ni Director Rojas. Itong mga empleyado hanggang sa mga deputy director. Yung iba sa mga opisyales ng NBI ay nagpa-unlock ng panayam sa GMA News. At isa yung kanilang sinasabi, labis silang nalulungkot sa naging pasya na ito ni Atty. Rojas na sinasabi nilang isang mahusay na amo at ama ng bureau. Yung mga si BACC, yung chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption na si Dante Jimenez ay napasugod din dito sa NBI at sumisigaw ito sa interview. Maki, hindi niya gusto yung naging desisyon ni Atty. Rojas. Sobra daw ang tiwala ng organisasyon, partikular ng BACC, sa liderato ni Rojas at para bagang mas ige kung nanatili si Rojas sa pwesto para maituloy yung investigasyon. Partikular itong pork barrel scam, pati na yung sa Malampaya fund scam. Yung mood, Maki, ito sa National Bureau of Investigation, pagaman at tuloy yung operasyon sa bawat opisina, sa bawat tanggapan, partikular na rito yung Special Task Force. Ito yung unit na naatasang mag-imbestiga dyan sa pork barrel scam, maging dito sa Malampaya fund scam, ay tumatanggap ng bisita. Yung mga mayors mula sa iba't ibang lalawigan ay nagpakita rito para mag-submit ng kanilang counter affidavit. Pero dama ang kanilang kalungkutan. Ikika nga doon sa ating mga nakausap, medyo low moral ang mga tauhan ng NBI ngayon. Unang-una, nakaladkad sila sa kontrobersya. Ikalawa, nagbitiw pa yung itinuturing nilang ama. Maki. Okay, Emil, ano naman pahingi naman ng konting background para na rin mas lalo nating maintindihan. Ano ba itong sinabi ni Pangulong Aquino na talagang nasaktan ang ating NBI Director na which led to his irrevocable resignation? Nitong nakaraang weekend, ayon sa impormasyong ating hawak, Maki, ay mayroon daw ilang opisyal, matataas na opisyal, Maki, ng National Bureau of Investigation ang may kinalaman sa ginawang pagtakas kaya nakapagtago pa ng halos 2 linggo itong si Miss Napoles. Sa madalit sabi, Maki, ay mayroong tumimbre, mayroong koneksyon si Napoles dito sa mga opisyal ng Bureau. At hindi raw, meron daw mga kaduda-dudang personalidad dito sa loob ng NBI ayon sa statement na yan ng Malacanang, kaya't minarapat nilang i-turn over sa DILG at sa PNP si Napoles sa halip na sa DOJ at sa NBI na siyang may hawak ng kaso at naatasang maglunsad itong manhunt operation laban kay Janet Lim Napoles at sa kapatid nitong si Reynald Lim. Pero sa takbo nga ng sitwasyon, medyo hindi na prosenadahan, maigi, marahil nitong si Atty. Rojas yung kakaladkad ng bureau, yung buong pangalan, buong imahe ng bureau sa kontrobersyang ito. Okay, pero Emil, patbitiw. Nung nagkaroon kayo ng pagkakataon na makausap si Director Rojas, ano ba sabi niya? Totoo ba daw na meron talagang tumimbre
dito kay Napoles kaya't nakatakas? Hindi nagbigay ng anumang komento at tumangging magpaliwanag o magbigay ng kanyang statement si Director Rojas pagdating sa tanong na yan. Isa lamang yung kanyang binitawan, maiksing-maiksi tungkol doon sa kanyang resignation. Kaya daw siya nagbitiw sa kanyang pwesto ay para bigyan daan yung isinasagawang investigasyon dito sa pork barrel scam para lumabas daw ang totoo. Kaya nagpasya muna siyang pakantihin ang kanyang pwesto para linisin yung pangalan ng Office of Director dito sa kontrobersyong ito, Maki. Okay, Emil, huli na lang. So ngayon, kasi irrevocable resignation yung binigay niya, di ba? Kukumbinsihin pa raw ni Secretary De Lima na huwag tanggapin ni Pangulong Aquino yung kanyang resignation. But for the meantime, ano magiging status? Papasok pa ba siya bilang direktor o hindi na? May OIC na ba? Wala pang itinatalagang officer in charge itong dito sa pamunuan ng bureau matapos nga yung anunsyo ni Director Rojas. Kung siya ay papasok pa bukas o sa makalawa o sa mga susunod na araw, yan ay hindi natin matiyak dahil kaya nga ng aking nabanggit, pagkatapos yung announcement niya sa media ay pumasok ito sa kanyang private room. Yung kasing kanyang main office ay mayroong private room sa likod. Doon na ito naglagay, naghubad ng kanyang coat at kung maaari, ayon doon sa kanyang staff ay huwag mo nang abalahin ng direktor at magpapahinga muna sa mga oras na ito. Maki. Okay, maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.